ang pamamaga sa aking atay. Maraming salamat sa Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ng Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Premium D3, ang bago. Laging sumasakit ang muscle ko sa legs. Hirap tuloy ako makapaglaro ng basketball. That's why I take Premium D3 araw-araw. Effective talaga. Subukan nyo. Mas pinalakas, mas epektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Premium D3, ang bago. Ako si Carla. Hirap akong pumikat. Feeling ko laging may tumutusok sa likod ko. Masakit pag nasasagi. I take Premium D3 for 2 weeks now. Grabe, effective talaga. Mas pinalakas, mas epektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. This time check is brought to you by Land Bank, serving the nation. Santon Plus Gold. Ako nga pala si May. Nabuhan ako ng bukol sa aking suso. Nasubukan ko ang Santon Plus Gold, 2 kapsula, 3 times a day sa loob ng 3 buwan. Lumiit ang bukol sa suso ko. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Lumipas at magbago man ang panahon, iisa at nakatatak ang kauna-unahang himpilan sa paghahatid ng serbisyo publiko at balita. Ito ang Radio Mindanao Networks. 7 dekada sa paglilingkod sa masang Pilipino sa Metro Manila. Ito ang DCXL Radyo Trabaho 558 kHz. Ang inyong gabay sa hanap buhay. Good morning! Oras 11:09. Mahirap ba maging Grab driver? Graduate po ako ng K-12. Qualified ba ako para maging call center agent? Meron bang insurance ang mga angkas driver at passenger nito? Usapang Trabaho, isang programa na ang sentro ng diskusyon ay ang iba't ibang propesyon. Usapang Trabaho, kung ikaw ay naghahanap ng trabaho, ito ang programang swak na swak para sa'yo. Usapang Trabaho, kasamang masipag sa pagbibigay ng trabaho. Boss Ramsey Tirona, basta trabaho, tutog na araw-araw. Sa unang-una, nag-iisa at tunay na gabay sa hanap buhay. DZXL 558 Radyo Trabaho. Basta tungkol sa trabaho, dito lang yan pag-uusapan. Sa Usapang Trabaho, trabaho lang, walang personalan. Good morning! Ang hanap mo, kung trabaho. Good morning! Good morning, partner! Good morning. Happy Monday! It's a beautiful Monday morning, although, partner, uulan, aaraw. But the weather here as Atlanta po is very beautiful. Just like you, you're beautiful. Same to you. I'm beautiful. And handsome. I'm beautiful. Handsome. Good looking. Good morning mga kasama. It's August 14. Yeah. And today is August 14. I would just like to say happy birthday to my pamangkin, Tim Pahilanga Santiago. Uy, birthday ni Tim? Happy birthday, Tim. Ilang taon na si Tim? 24. Uy. And by this coming September, gagraduate siya. God's will. Thank you, Lord. Hindi, wag mong God's will. Ano na yan? Amen Claim na natin that, yan. yeah. Claim na yan. Si Tim pa ba? Broadcastcom
Polytechnic University of the Philippines. Oy, proud PUP yan din ako. So, Tim, good luck ha. Siya yung good pamangkin ko na na sumunod sa aking yapak sa broadcast. Yeah, good. So keep it up, Tim, and happy birthday sa iyo. And also our good friend Direk Benny Andaya. Hi, Direk Benny. Happy birthday, Direk. One of the PMPC Star Awards Board of IT Officers. Board of Officers. Yeah. Okay. So, hello po. Maraming salamat po sa inyo. Happy birthday po. Sa lahat naman nagse-celebrate ng kanilang mga karawan. Happy birthday. Happy birthday. But anyways, sweldo bukas. Yes, the best thing, the best news ever. Nag-aantay ang lahat. So, ayun guys, you know what? Ito tagulan ngayon, sabi nga nila Ghost Month. Pero malapit na ang Burr, 'di ba? Burr. In a few weeks. Na si Jose Marichan. 2 weeks. September na. From now, yes. So, pag Burr, ako bilang isang event host, bilang isang wedding host din. You know this. Ang December, ang mga Burr months ay talagang ma-action na para sa amin. Marami ng mga weddings. Okay. Maraming weddings, maraming Christmas parties, corporate events, and all that. So, pag-uusapan natin ngayon ay ang mga kasal. Wow, sige, go tayo. Kasi malapit ka nang ikasal. Nako. Hindi natin alam yan. Hindi ka sure. So, pag-uusapan natin ang pagnenegosyo na may kinalaman sa mga kasalan. Okay, so bihasa ka dyan, partner. Oo, alam mo yan. So, pag-uusapan natin yan. Simulan na natin, partner. Let's go! Business as usual na tayo! Sa bagong panahon, patok pa rin ang Pinoy. Tuloy ang buhay. Diretso ang hanap buhay. Kaya naman inihahandog ng DCXL 558 Radyo Trabaho ang bagong programa sa balat ng radyo. DCXL Business as Usual. Ating kilalanin ang mga nagsusulputang mga negosyo. Ngayong new normal ang mga hamon sa pagsisimula mula sa maliit hanggang sa maging big time. Alamin ang bagong patok na business ni Juan sa DCXL Business as Usual. So ngayon mga kapanayam natin ang mga may-ari ng DL Weddings for Less. Wow. Alam mo naman kasi pag nagpakasal ka, mahal. Oo, at saka minsan lang yan sa buhay natin, sa paghandaan talaga natin. Lalo kami mga babae, gusto namin pagkakinasal kami, the best yung bibigay sa amin ng mapapasama. I remember this one wedding na nag-host ako. It was a foreigner couple. Foreigner si groom. And then the father of the groom said, "Just remember, weddings are not about you guys. It's about the bride." Yun ang sabi. So, oo nga, no? So, ganun ang niya. So, tama yung sinabi mo. The best. It's all for the... Kami ang star of the Hindi si host ha. Paalala lang po, hindi po host ang star ng wedding. Ay, pero sa akin, siya dapat ang magdala. Pero ang bida pa rin yung couple. Of course. Just so everybody knows, kung kukuha kayo ng host, make sure that kayo ang ibibida. Kasi hindi sila yung magiging bida. May iba dyan, parang sila na yung bida. Yun, lagi nyo tatandaan yun, ha? Make sure when you're getting a host for your event, make sure that they highlight you. Okay. Red flag yun pag hindi. Mahal pa nga yung iba, Diyos ko. But anyways, pag-usapan natin DL Weddings for Less. We got Daryl and Laika Bingkal. Welcome to the program. Good morning. Good morning. Hi, Daryl, Laika. Good morning welcome. Po, Ayun. Sir Ramsey. Ayun. Yeah. Magandang umaga po sa mga sumabaybay sa usapang trabaho, business as usual. Ganda ng ngiti nila, no? Parang talagang bagong kasal. Diba? So, eto. Alam niyo, nakakatuwa lang, mag-asawang may-ari ng wedding business din. Diba? Wedding coordination business. So, Daryl and Laika, matanong ko lang, how long have you been together as a married couple na? Ayun, ako muna po, So, 5 years na po kaming married ni Mrs., Ang maganda po dito, nag-start yung business. Yun din yung nag-start yung marriage namin. Actually, nakakatawa pa po dun. Bago mag-start yung marriage namin, nagbe-business na kami. Kasi dun po kami nakakuha ng idea na parang, let's try wedding business, Kasi nag-propose po ako sa kanya. Then, ginawa namin siya negosyo kasi mukhang okay yung business na yun. 5 years, diba? Okay. So, now, eto, don't tell me, kasi I've encountered one wedding coordinator. Ang kwento niya, nagsimula yung ganito niya, dahil ang journey niya sa pagwe-wedding coordination, dahil ang nangyari, yung nakuha niyang coordinator was a disaster. So ngayon, sinabi niya,
ayaw niyang maranasan ng ibang magiging couples niya na maging disaster din ng mga kasal nung iba. Kaya siya, ginawa niya, nag-aano siya ng mga kasal, nag-coordinate siya ng kasal. Kayo, paano ba? Same din po halos sa amin. Pero kami naman po, hindi naman po disaster. Pero from the experience po namin, yung challenge, yun po yung niresolve namin dito sa business namin. Kasi nung time na nagpaplano po kami ng kasal, sinubukan po namin mag-DIY. So, direct contact kami sa host, direct contact sa lights and sounds. So, yun po yung naging challenge namin na akala po namin kasi as couple, syempre gusto rin namin best day ever pero makatipid po. So, ang thinking namin since kami as couple, zero idea naman po sa plano, lahat naman po ng soon to be bride and groom. Akala po namin mas makakatipid kami pag DIY. Pero doon po sa nag-experience namin na ito na in-offer namin na one whole package or one full package at isang team lang po yung mag-handle para less stress na rin po sa couple at kahit pa paano makatipid sila sa pakikipag-meeting or sa mga marami nilang inasikaso like yung mga terms and conditions, availability ng schedule. So yun po yung niresolve namin sa pagkakaroon ng DL Weddings for Less. Okay. Yeah, I'm just wondering, partner, Daryl and Laika, kayo ay married couples, right? And you're now into business of wedding, di ba? How was it? I mean, anong maganda na mag-asawa na kayo and yet weddings yung klase ng business ninyo? Grabe, di ba? Nakakakita rin kayo ng ibang mga kinakasal. Correct. Diba? Para yung takbuhan ng inyong samahan at mapaganda yung negosyo. Correct. Opo. Actually, yun yung maganda. Once na nag-open kayo ng business, make sure na alam nyo rin po yung pinapasok nyo. Like, kami, ako as former bride, alam ko yung mga nararamdaman or pinagdadaanan ng soon-to-be bride. Kaya mismo sa kanila, once na kausap namin sila, nakakapag-share ako ng mga tips kung paano pa nila mapapaganda yung kasal nila. Then, kumbaga kung ano yung mga feelings na meron sila, yung emotions right after na malapit na yung kasal, kung ano yung mga asikasuhin. So, mismo experience ko, yung nasi-share ko sa kanila and yung mga, syempre, yung mga pagkakamali ko nun as former bride, na ituturo ko sa kanila para maiwasan nila yun. Tsaka dagdagan ko lang po, no? So, syempre, hindi lang po sa bride yun, no? So, syempre, may nagtatanong din ng mga groom. Ano ba, ano? Kasi technically po si groom, siya po talaga yung isa sa mga gumagastos, no? Sa wedding. So, nagtatanong sila, ano yung mga tips, no? So, nung nag-start kami, tinutulungan namin sila to, gina-guide namin sila kasi yun din po yung importante, no? Hindi lang tayo nagbe-business, we have to guide them. Kasi po yung, kasi it's a journey, eh. Ang paghahanap po ng ganitong, naghahanap ng mga wedding packages, kailangan magtutulong ka talaga sa couple. Oo. And actually, hindi madali, just so everybody knows, hindi madali ang journey pag ikaw ay magpakasal kasi ang dami mo pagdadaanan yan. Minsan nga, nagiging cause pa ng awayan ng magiging mag-asawa eh. Ang dami ko na-encounter na ganyan. Na mga, relax guys. Okay, dapat maganda at gwapo kayo sa kasal ninyo. Remember that. Or else. Diba? So now, with that, DL Weddings for Less, marami na kayong followers, marami na kayong mga natulungang mga couples. How is it? Anong pakiramdam na nabibigay niyo yung mga dream weddings ng mga couples natin? And you also helped out one of our radyo men right here. Kasal ni Jen Corpus. Sila nag-asikaso nun. So, ano yung pakiramdam na nakakatulong kayo sa maraming couples na napapakaganda ninyo yung kanilang mga kasal? Well, number one po Sir Ramsey, yung ating pong couple kasi sa panahon po na to sobrang busy ng mga couples, no. So pag nag-take po sila ng package sa amin, at least 70% of the time hindi na sila yung mag-aasikaso kasi katulad nga po ng binanggit namin, nag-DIY kami. Ang hindi ko kasi alam ng mga couple, pag nag-DIY ka, yung oras ang pinaka madami po doon kasi you have to travel from one supplier to another, then pupunta ka sa church, kailangan ang daming puntahan, kung dami mong considerations, lahat yung pupuntahan mo, you have to decide, di ba po? So yun yung tinulong namin sa mga couple, na bawasan na yung stress nila.
Kasi tama po kayo, it's a very stressful journey. Nandun po yung nag-aakapay talaga. Kasi kami mismo, we experience, no? Ang dami namin consideration, gusto ganito. And of course, the budget. At least, kung kukuha po sila sa amin, yung budget, alam na nila. And hindi na sila yung parang mag-a-adjust pa ng super. So yun po yung tulong namin na at least, peace of mind, and at the same time, isa lang yung kausap. Teka lang Daryl, sige lang. Talaga, part po namin na binibigay po namin yung best day and at the same time po, nakakapagbigay kami ng trabaho. Plus, nandun yung fulfillment sa mga couple na talagang makita nyo right after the wedding na sobrang satisfied sila and yung mga feedback nila talagang sulit and yung value for money nakuha nila sa DL Weddings for Less na hindi na in-expect na for as low as ganong halaga, ganun na yung mapipil nila dream wedding talaga na iniisip nila. Okay. Now, Daryl and Laika, if halimbawa kakasal si Ma'am Jen, pero parang pangarap lang yon, di ba? Anong meron sa inyong DL wedding, di ba? DL Weddings for Less. Na maipapangako nyo sa akin na talagang magiging the best yung wedding ko. At kaibahan nyo ha. Sa ibang mga wedding coordinators, mga all-in packages. Correct. Kasi, alam nga, iano ko lang ha. Dyan, alam nyo naman ng mga issues ng mga ibang mga coordinators, there has always been issues na kumakalat online. So, oo, ang dami. And ito, talagang hindi nawawala itong mga isyong ito. Now, I know DL has been trusted na by many couples. So, how do, yung kagaya ng yung guarantee, how can, Daryl and Laika, how can you guarantee your couples? Okay, number one po, of course, you can talk to us. No? Yung aming team, kagandahan po dito. Kasi, kung madaling araw ka mag-chat, pwede ka mag-chat sa amin. So, we make sure na almost 24/7, may sasagot po kayo sa page namin. You want to try, message po kayo na madaling araw, may sasagot po. And kasi minsan, may mga concern tayo biglaan, so masasagot namin siya. Pangalawa po, isa pa po sa unique namin, no? Meron kami tinatawag na digital wedding planning portal. So pwede po kayo magplano at your own time, at your own pace, anywhere in the world. No? Nandun na po yung mga listahan ng pangangailangan mo, yung mga checklist na i-prepare mo, para po dynamic tayo, para pag nandiyan na yung ating yung wedding planning natin, at least alam nyo na din po yung gagawin. Parang meron ka ng susundan. Isa po yung sa mga unique. Yes. And yung practicality, to be honest po, nung pandemic, dyan pa po nag-innovate yung DL Weddings for Less kasi nakapag-offer kami. Usually po sa grand wedding, minimum of 100 packs. Pero po sa DL Weddings for Less, nung dumating yung pandemic, nagkaroon kami, nakapag-innovate kami, nakapag-offer kami ng mga intimate package and yung mga civil wedding package namin. Kasi ganun po dapat sa business eh. Kumbaga kung ano yung demand ng clients, yun yung i-provide natin. So by that time, hindi pwedeng huminto yung negosyo dahil hindi pwede yung mass gatherings. Pero kami sa DL, kung ano yung request ni client, pati pag-handle ng documentation, ginaguide po namin sila. Okay. Ma'am, may question ako kasi I believe you're an all-in package, di ba? So how do you get the best suppliers para mabuo ang team ninyo? Actually, sir, DL Weddings for Less is a sales and marketing wedding company. So, available po kami ng Luzon, Visayas, and Mindanao dahil open po kami for franchise. So, yun po yung kinagandahan sa DL, lalo po business as usual yung topic po natin. Nakakapag-provide kami ng mga accredited suppliers. So, meron pa kaming local supplier per province po. So, like for example, sa May Laguna po, meron po kaming accredited supplier na ang cover niya po yung mga ikakasal sa South area po. Yes, and ina-accredit po namin sila, like kinokollect po namin yung mga business permits nila, even yung mga previous clients nila, kung ano naging feedback, and so on. Yeah. Okay, galing. So that's good to know kasi alam nyo sa panahon ngayon, ito nga ang nagiging problema sa industry. I'll be honest with you. I'll be blunt and honest with you. Ang nagiging nangyayari kasi ngayon, maraming mga magagaling na suppliers ang nababaliwala dahil ang daming nag-o-offer ng presyong parang pamigay na. Maraming ganyan. Oo, we'll be honest with this, Daryl and Laika. Totoo ito. Maraming ganyan. Pero sa huli nagsisisi ang couple. Because they don't get the service that they want.
Kayo, ano masasabi nyo sa ganyan? Daryl and Laika. Well, actually po, ano tawag dito, preference din po kasi talaga ng couple yan. I mean, we had a lot of inquiries naman. Siyempre, what you pay is what you get. Ganun po yan usually. So, ganun po siya. But yun nga po, sa amin naman po, what we assured our clients, no, na pag nag-join po kayo sa deal or ginamit po kami as partner, nag-avail po kayo, we make sure na yung mga magsaserve po sa inyo, dumaan talaga sa accreditation. Yun po yung, very good. Yun po talaga yung importante. Kasi mahirap yung walang permit, walang ano, di ba po? So, hindi magpapay na, tapos kinabukasan, wala na sila. Yun po yung mahirap. Okay. Eto just last one question from me, 11:27. Dahil ikakasal na rin siya. Bakit kailangan ng wedding coordinator sa isang kasal? Okay, ako mamaya ako sasagutin. Pakipaliwanag. Kasi ako, pwede namang hindi ako kumuha ng wedding coordinator pero anong advantages if kung ikakasal ang isang... Jenny Pahilanga. Yun. Ayun. Ako muna sasagot. No? Number one po, it saves you a lot of time. Yes. Well, of course, ano po yan nag-work po tayong lahat. Ano yun, especially trabaho pinag-uusapan natin sa radio talk show. May mga times na ang dami nating ginagawa. May mga times na napapabayaan na natin yung wedding natin. Correct. Pag nag-DIY po tayo, malapit na pala due date ng ganito. Kailangan ko pala mag-pencil book kay ganyan. Or kailangan ko mag-book. Yun po yung napapabayaan. Pag napapabayaan po natin, possible mawawala sa atin yung venue, yung church. Yun po yung hindi natin pwedeng isa lang bahala, especially sa mga wedding natin. Tapos at the same time, ano ba yung mga inclusions? Kasi po, sa Pilipinas, hindi naman po kinakasal na maraming beses dito. Isang beses lang po. Yes. So kung nagkaroon po kayo ng isang partner na katulad ng isang coordinator, bibigay na po sa inyo yung mga Okay. Yes, Daryl? Naku, naputol yata. Ang ganda pa naman. Diba? Ikaw, partner, anong point of view mo doon? Okay, wait. Babalikan natin si Sir. Ayun. Po, sa wedding itself po, hindi nyo gustong ma-imagine na po yung pinaka-abalang tao. Imagine niyo po kung walang wedding coordinator na mag-a-assist sa mga co-suppliers, like asa na po yung mga essential for photo na po. Kayo po yung kukulitin nila. Not unlike pag meron po yung coordinator na sasabihin sa inyo, ma'am, before the wedding day, please turn over na po yung mga files na ganito, or i-prepare nyo na po yung mga Go ahead, Laika. Come on, Signal, wag kang bumitaw. Oo. Kaya yan, Laika, ilaban mo. Ang third world. Ano ba yan? Okay. Ayun. Actually, totoo yan. Sa wedding day na, kumbaga, i-enjoy nyo na lang po yung araw na. Yun. Okay. Ayun, sorry Daryl and Laika, medyo nagpuputol-putol yung internet. Pero, you know what, totoo lahat ng sinabi ni Daryl and Laika bilang isang wedding host. Okay, partner. I can see that ang number one na stressed out kapag hindi stressed out ang bride and groom ay ang mga coordinator. Sila sabi nga ng isang kaibigan ko, taga-salo ng taranta. Ang mga wedding coordinators. Yan. Pero without the wedding coordinators, you don't get your dream wedding. Sa totoo lang. Kahit gaano kadami yung pera mo, pag wala yung wedding coordinators mo, wala, magulo. They'll organize everything. But let me think, nung panahon ng ating mga nanay, way back 70s, 80s, wala namang mga ganito, diba? Walang ganun kasi dati gusto nila simplihan lang Pero it's evolving Nag-evolve na kasi. So ayun, even the host, even the coordinators, even yung mga photo and video, iba-ibang style yan. Sa inyo na rin lahat. Iba-iba. Pero again, if you're thinking na magpakasal, and I know magpapakasal ka. Basa ng kafam. Ayan, you got to get it's better to get a coordinator than mag-DIY. Pwede ka mag-DIY, kunyari, 10 lang bisita mo. Oo, pero kung hundreds, no? Pero kung 50 pataas, you have to. Promise. It's hard. Especially kung gusto mong dream wedding talaga. Wow. You need to. Galing. Hindi dahil sa mapapagastos ka or pero hindi iba yung merong kang taga-asikaso sa inyo. And nandiyan si Daryl and Laika. Yeah, nandiyan si Daryl and Laika. So Daryl and Laika, now how can we get hold of you? Kunyari, eto nga, malapit na nga ikasal tong partner ko. Paano namin kayo i-reach out? So, pwede po kayong mag-text or tumawag sa official number po namin, 0908
0917-887-8281. Pwede rin po kayo mag-email sa inquire@dlweddingsforless.com or pwede po kayo mag-visit sa office po namin sa Unit 2O, Lucky Place Building, M. Villarica Road, Santa Rosa 1, Marilao, Bulacan, and soon to open po yung Calamba, Laguna branch po namin. Ayun. Okay. So, Daryl and Laika, thank you very much for joining us. Thank you. Bago tayo matapos, bilang mag-asawa, anong message ninyo sa mga magtatayo ng negosyo na kayo bilang mag-asawa, nagtayo kayo ng negosyong ganito? Anong message nyo sa mga couples din? Ano po tawag dito? Sir, thank you po sa chance at na-invite po kami dito. Sa mapapayo po namin, number one, you have to, you pray muna. Kailangan mag-pray po muna tayo and to get guidance from above. Ay, ang ganda. Mas mabigyan, malinawan po yung ating mga isip kung ano talaga yung dapat natin gawin. Okay. Yun po yung number one. Pangalawa, magtulungan po kayo as a husband and wife. Kasi syempre, yung finances nyo po, hindi naman malalim, especially pag mag-i-start tayo. Kailangan mag-isip tayo ng opportunity na magkakaroon tayo ng magandang chance na kumita. Kasi magandang mag-business kahit ano no? Pero dapat pag-usapan nyo as couple yan, as mag-asawa. Kasi marami pong nasisira sa negosyo. Totoo. No? Even sa mag-asawa. Talaga, pag yan po ay hindi decided nung isa, mag-aaway at mag-aaway. So, kailangan pag-usapan nyo po ng mabuti. Mami? Yes. Same po sa marriage and sa business. Open communication po talaga yung masasabi ko dyan. Kasi based on experience namin ni Daryl, kumbaga hindi pwedeng ako laging masusunod. Totoo. Dapat marunong din akong makinig. Yes. Most especially pag alam ko yung strength niya, sa kanya po lagi nasusunod ng desisyon. And halimbawa naman po, magkaiba po kasi kami ng profession So, IT siya, then ako naman po sa accounting. Kaya kung finances naman po, ako naman po yung bahalang sumagot sa kanya nun. Yes. And yun lang talaga po, talagang guidance from above. Kasi 5 years na po ang DL Weddings for sa wedding industry. And more than 1,000 couples na po yung naikasal. Pero nandito kami. Actually, kung babalikan po yung kung saan kami nagsimula sa simple 9,000 na puhunan namin ng Chromebook, hindi po namin alam na ganito siya magiging malaki na magkakaroon ng 10 franchises and ang dami na pong nabigyan ng trabaho. Okay, that's good to know. Any wedding fairs na kasali kayo para mapuntahan nila kayo? Meron po ngayon sa may SM Marilao, pero on process pa naman po kami sa Bridal Expo po sa SM Marilao. Okay, so good luck guys. And sana makatrabaho ko rin kayo in the future guys. I'm looking forward. Hoping sir. Hoping sir. Okay. So anyways, Daryl and Laika, mabuhay ang DL Weddings for Thank Less. you. And more power sa inyo. More couples. And Yes. humanda-handa na kayo. Papasok na Amber. Alam nyo yan. Alam nyo yan. Thank you. Congrats and thank you guys. Thank you. Ayan. At partner mo nag-aantay na rin si Sir Moore. Pagbabalik natin. Sige. So anyways, ayan po. DL Weddings for Less, you gotta check him out. And susunod na po ang ating usapang peso with our peso manager mula sa Zambales, si Sir Moore Lim. Dito lang po sa Usapang Trabaho. Radyoman Ramsey Tirona. At Radyoman Jenny Pahilanga. Oras natin. 11:34. Basta tungkol sa trabaho, dito lang yan pag-uusapan sa Usapang Trabaho. Trabaho lang, walang personalan. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Star Wax Wax. Star Wax Wax. Always remember, sa paglinis, pakintabin ang sahig. Mrs. Star Wax Wax. Star Wax, ang #1 floor wax. May waterproof formula. Buhusan man ang tubig, balikin tabang sahig. Star Wax Wax. Kintab na to the max. Star Wax floor wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. Santon Plus Herbal Capsule. Ako po si Angelica. May bukol po ako sa tuhod, kaya hirap po talaga ako maglakad. Nag-take ako ng Santon Plus araw-araw at isang buwan lang. Palit ang bukol ko. Epektibo talaga ang Santon Plus Herbal Capsule. Santon Plus. Mabibili sa mga butika. Sarap ng tulog pag naka-aircon. Pero pag hangin may air contaminants, Everest Aircon with healthy air filter that helps remove air contaminants from the air your family breathes. Han, gising na. Malilate ka. Sarap mo tulog. Everest Aircon. Safe and healthy air for the family.
Everest Aircon with healthy air filter that helps provide safe and healthy air for the family. Available in all leading appliance stores nationwide. Sa Metro Manila, DZXN. Radyo Trabaho. DZXN. Ang tunay na gabay sa hanap buhay. Basta tungkol sa trabaho, dito lang yan pag-uusapan. Sa Usapang Trabaho, trabaho lang, walang personalan. Oras natin 11:36. We are going to Zambales. Yeah, with Sir More Lim. Sana okay siya kasi kanina nagtumatawag siya. Sana wala siyang meeting today. Oo. So, titignan natin kung ano na yung mga latest projects, latest na mga aabangan dyan sa lalawigan ng Zambales. Oh my God, I miss Zambales. What's good ba with Zambales Park? Marami. Oh, yung kanilang very beautiful yung pinuputahang mountain sa yan. Nandyan yung mga trekking and all that. Nandyan din yung mga, of course, Subic is there sa Zambales. And marami pang iba. So, maunlad ang Zambales. Maunlad. After ng lahat na nangyari, after ng pinatubo, nakabangon ng Zambales. Ayan. So, wala raw doon si Sir. Kaya siguro tumatawag. Oo. Okay. But anyways, bago ang lahat, paalala lang ho natin, kung mahilig kayo uminom ng kape, just like my partner. Yeah. Oo. Coffee lover. Huwag kayong mag-atubiling subukan na ang Santon Plus Coffee Mix. Napatunayan ng mga eksperto na ang Santon Plus Coffee Mix ay makakatulong na patibayin ang ating immune system para labanan ng mga karamdaman. Ang Santon Plus Coffee Mix ay may sangkap na mangosteen, malunggay at soya na makakatulong na balansin ang testosterone level ng mga kalalakihan para maiwasan ang pagkakaroon ng prostate problem tulad ng prostate cancer. Kaya uminom na ng Santon Plus Coffee Mix, ang kaping gagabay sa inyong kalusugan. Mabibili sa South Star Drugstore, The Generics Pharmacy at iba pang mga butika. Maaari kayong tumawag 0927-499-1276. Hanapin lang si Boss Ray Albesa para sa tanong, reservation at delivery. And again, health is wealth. Yan. So may meeting sa labas si Sir Moore, pero check natin, partner. Siguro. So anyways, para maiwasan ng mga sakit, partner, ito dapat epektibong food supplement ang kailangan. Santon Plus Gold, mas pinahusay, mas pinagaling, mas pinabisa dahil meron itong extracted na mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic at spirulina, kaya mas epektibo makakatulong sa diabetes, maruming dugo, hypertension, pamamaga, bukol at iba pa. Santon Plus Gold para sa inyong reservation, tanong at order. Tawag lang o mag-text sa Santon Gold Hotline 0927-499-1276 at available ito sa mga sumusunod: Mercury Drug Stores nationwide, Watson's Pharmacy nationwide, All Green Pharmacy at All Day RX sa Vista Mall, Generica Drug, South Star Drug Stores nationwide, TGP Pharmacy at sa Lazada at Shopee at Yes to Health 2011. You know what, partner? After all ng ating usapin with regard sa mga weddings and all that, meron tayo nakakalungkot na balita dahil bukas magtataas na naman ang presyo ng produktong petrolyo. Yun ang masakit doon. Kapit mga motorista. Kanina nga nakausap natin si Kamodi. Ang kanilang hinihiling sana isuspend na yung mga taxes muna sa produktong petrolyo. And he has a very, very good point dun sa sinabi niya na hindi naman tayo linggo-linggong bumibili ng produktong petrolyo. Pero bakit ganun? Tumataas din linggo-linggo. Walang humpay, partner. Ano na, partner? Tomorrow, it's 10 pesos na, my loves. Grabe. 10 pesos na. So, hindi magandang pangitain ito. Diba? Tapos itaas na nila ng isang bagsak. yung tinaas ng sweldo ni Juan de la Cruz pumapantay din sa mga walay din. Presyo walay din. Tamo sa amin yan yung UV Express Pangapano Valiches. Magkano na? Matik bigla nagtataas ng from 35 ginawang 40. 40 na. Bigla ka na nasisingilin, wala mo lang silang sasabihin na magtataas na po kami. Wala. Sasabihin sa'yo mataas na ho yung gasolina. Crudo. Wala ka namang choice na commuter, hindi ka pwedeng maglakad. Diba? Kaya, huwag kang mag-alala, susunduin na kita araw-araw. Amen to that. Susunduin kita araw-araw. Siguro excuse muna po ang Zambales will try next time. So, yun. Yun ang natin. Guys, higpit lang ho tayo ng sinturon. Yun nga lang, nakakatakot lang kasi ang sabi nga ni Kamodi, and ayon daw sa Department of Energy, it would last na baka abutin daw ng December. Na umabot sa puntong kagaya before na umabot ng magkano? 90 pesos? Oo. Naalala mo yun? Grabe yun. Sakit sa ulo yun.
Sobra. 90 to 100 pesos. Sabi ni Ian, siya na lang daw susundo sa'yo. Ay, pwede. Biling ko na yung sasakyan bukas. Hapon na. Tanghali na. Tanghali na. Oo. Mag-bike na lang daw kayo. Sabi niya. Uy, maganda yan Sa maganda China pa sa kalusugan. Oo, ang bike. Oo. Kaya baka makarating ako niyang mga na. Usapang batas na. Ay, nako. Nakakaloka, no? Anyways. Pero ang ganda ng business ni Daryl, no? Tsaka ni Laika. Yung pala ang kagandahan, partner, na meron talagang wedding coordinator. Kaya, doon sa mga nagbabudgetarian dyan, isipin nyo maigi, minsan nga, the more na nag-iisip kayo na makamura, mapapamura na lang kayo dahil napamahal kayo. Ito, partner, just to give us an idea, ating mga viewers and listeners, magkano dapat ang pag magpakasal ngayon, if you have your wedding coordinator. Sige, yung totoo tayo, magkano? Basta 6 digits. No, you have to tell 100,000, 150, 200? Minimum of mga 200, 300. Depende kung sino mga suppliers kukunin mo eh. Okay. Kung mag-all-in ka, magpa-package ka, or yung maghihiwa-hiwalay ka. Depende. Pero kung ako ang tatanungin, okay ang all-in basta trusted. Okay. Yung coordinator. Kasi karamihan ng mga naging issues na mga narereklamo, mga nangi-estafa, yung all-in. Nako. Ngayon, sabi nga ng ibang mga kakilala ko coordinators, para less ang sakit ng ulo, maganda rin na hindi ka rin mag-all-in. Kasi pag hindi ka nag-all-in, ay mawala yung isang supplier, madali mo mapapalitan. What is all-in? Yung all-in package na. Lahat nandun na. Isahan na. Ganon. Pero, you have to make sure na ang kukunin mo kung all-in trusted na supplier. Kagaya ng DL. Pwedeng ni-refer ni Miss Jen, ganon refer. Pwede. Ganon, no? Pwedeng ganon. Maganda rin yung ganon kasi, yun nga, kunyari, hindi available si supplier na ganito. Madali mo mapapalitan. Ayun. Oo. Pero kayo ba mga event host, kasama kayo doon o hindi? By individual kayo? Kung may tie-up. Kung may tie-up. Naalala mo yung kay Romel Espera? Yeah, si Romel. Oo. Nag-guest sa IFM din. May gimmick sila ngayon, parang it's wedding time. Oh. Na parang variety show yung kanilang gimmick naman ngayon. Wow, kanya-kanya. Kanya-kanya. Oo. Pero again, as always, I said a while ago, if you're getting a host, make sure na kayo ang bida. Correct. Oo, yun lang. Ayoko yung pag-entrance pa na sasayaw na siya. Wow, parang kasal ba to? Kaya kailangan... Parang hindi ako sanay, partner. Parang simple lang ang ano. Oo, ganun na kasi ngayon. Kaya yun, so kanya-kanyang diskarte na lang. And again, depende. Tama yung tabi. Depende talaga. If you're gonna get married, nagtatanong-tanong na to, ikakasal na to eh. Para alam, kasi ganun na pala ngayon, partner talaga ang datingan ng mga wedding coordinator, tsaka ng mga kasalan ngayon. Parang hindi ka na pwedeng, as much as possible, dapat may wedding coordinator ka talaga. As much as possible. Para mas maganda. Yung takbo ng programa mo. Tsaka, hindi ka na mag-uutos sa mga kaibigan mo, baka pwedeng ikaw naman yung ganito. Let them enjoy the party din. Diba? Tama. Very okay. good. So anyways, ito. Pangulong Bongbong Marcos at VP Sara Duterte bumisita sa VMAPA High School sa San Miguel, Maynila. Kasama natin sa balita si XL Radyoman Chanel Salazar. DCXL Radyoman Report. Bumisita ngayong araw si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at Vice President at DepEd Secretary Sara Duterte sa VMAPA High School sa San Miguel, Maynila. Ito ay upang makibahagi sa kick-off ceremony o unang araw ng Brigada Eskwela para sa nalalapit na pagbubukas ng klase. Eksakto 9:08 ng umaga nang dumating ang Pangulo sa VMAPA High School at hindi nga sila nagpatinag kahit sobrang lakas ng buhos ng ulan kanina sa bahagi ng San Miguel, Maynila. Sa ngayon nga ay natapos na ang pag-iikot ni Pangulong Marcos at VP Sara kung saan nakibahagi ang dalawang pinakamataas na opisyal ng bansa sa pagkukumpuni ng silya ng paaralan kung saan si Pangulong Marcos at VP Sara pa mismo ang nagpintura ng ilang silya. Maliban dito, nagbahagi rin sila ng mga gamit pang eskwela at tulong pinansyal sa naturang paaralan na nagkakahalagang 1 milyong piso. Bukod pa dito yung mga binigay na mga pintura at kagamitang panglinis na gagamitin ng paaralan para sa Brigada Eskwela. Samantala, mamayang 2:00 ng hapon naman ay susundan na rin ng Pangulo sa May Pasay City para sa ceremonial launching ng Media and Information Literacy Campaign Project laban sa disinformation at misinformation of fake news.
Kasama mo sa palasyo ng Malacanang, Radyoman Chanel Salazar, Tatak Arimen, DZXL 558. Salamat, Radyoman Chanel. Si Senator J.B. Herz ito, itinanggi yung pahayag ng isang kolumnista na nangako daw yung kanyang amang dating si Pangulong Erap na yung aalisin yung Ayungin Shoal ng BRP Sierra Madre. At pagkatapos, sabi ng senador, may paalala rin siya sa dating administrasyong Arroyo. Alamin natin ang detalye mula kay Axel Radyoman sa Iskon Debata. DCXL Radyoman Report. Mariing itinanggi ni Senator J.B. Ejercito ang pahayag ni Rigoberto Tiglao, ang kolumnista at dating presidential spokesperson sa ilalim ni dating Pangulong Gloria Arroyo na may pangako noon ng kanyang amang si dating Pangulong Joseph Estrada na aalisin ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Paalala ni Ejercito kay Tiglao, ang dating administrasyong Arroyo ang nagkulang dahil sa panahon na iyon nangyari ang pagsuporta sa unang pasok ng salbo ng panghihimasok ng mga Chinese sa pamamagitan ng kontrobersyal na NBN-ZTE deal. Git ni Ejercito, napaka-inconsistent at common sense ng akusasyon kay dating Pangulong Estrada gayong ito ang nag-utos na ilagay sa Ayungin Shoal ang BRP Sierra Madre bilang simbolo ng ating soberenya at marka ng ating nasasakupang teritoryo. Hindi naman malaman ng senador kung saan ang galing ang pahayag ni Tiglao na ang ama niya ang nagbigay ng commitment na alisin ang BRP Sierra Madre sa ating karagatan sa West Philippine Sea. Konklusyon naman ng mambabatas, ano man ang kanilang nakikita kay dating Pangulong Estrada ay mayroon itong paninindigan na ipaglaban ng ating soberenya at territorial integrity laban sa superpower na China na siyang dapat na ipinagpatuloy o ginawa ng dating administrasyong Arroyo. Kasama mo sa Senado, Radyoman Sais, Con Debata, Tatak RMN, DZXL 558. So yan ang ilan sa mga reports natin ngayon at we're trying to reach out to our friends sa Peso Zambales. Pero I think okay lang. Alanganin na din yung time. Oo, alanganin na yung time natin. Ano ko na lang, bawi na lang next time partner. So eto, alam mo eto, partner, ang nangyayari, ako ay apektado dito sa etong ibabalita ni Chill. Dahil nga, ito na ngayon nangyari ngayon na napunta yung lugar namin sa Taguig. Now, everybody's asking what's next para sa amin. I just do hope, whoever is leading us, yun doon sa dalawang mayor po, kay Mayor Abby, kay Mayor Lani, just do your jobs, guys. Huwag nyo kaming pabayaan. Especially yung mga beneficiaries. Yung mga seniors, yung mga mag-aaral, please, wag na wag niyo pong pababayaan. Ito, pasukan, uniform, school supplies. School supplies, please, wag niyo pong pababayaan ng mga constituents ninyo as much as possible. Please lang. Kung meron tayong bangayan with regards to the issue, dun sa... Tabi muna natin. Isang tabi muna natin, unahin muna natin yung ating mga kababayan, yung kapakanan ng ating mga kababayan, which I know you will do. I think naman, because with the... ano naman is, I mean, yung nag-talk kasi dyan si Mayor Lani, gagawin naman daw niya. Sana. Kasi 300,000 constituents yan. Alam mo kasi magkakaroon ng comparison yan, partner. Yeah, yun talaga. Now, it's gonna be a big challenge para sa mga Cayetano. Totoo yun. Now, sa Binay naman po, sa side ng mga Binay, sana ituloy nyo lang po kung ano yung support ang binibigay ninyo. Now, we understand na yun nga, malilipat ang mga jurisdiction ng mga iba't iba sa Taguig. Basta, eto lang po. Whoever is gonna lead us, dahil kami, apektado kami dyan, sana po gawin nyo lang po na maayos yung trabaho. And wag lang pong pabayaan yung constituents because itong mga taong ito ang magluluklok din sa inyo. Correct. In the future. Totoo yan, part. Dahil lahat naman tayo gusto natin maayos na serbisyo. Mula sa ating mga alkalde, sa mga mambabatas, lahat. And knowing that high-tech ang ating SOCMED ngayon, magrarant yung mga yan. Ako, kaya, diba? To Mayor Lani, Mayor Abby, just do your thing. And tao na ang bahala sa inyo. Correct. So, wag nyo lang pabayaan yung mga embo na ito. Okay? So, eto nga ang Taguig City Mayor Lani Cayetano siniguro sa embo barangays na tutugunan ang pangangailangan ng mga mag-aaral sa kanilang mga lugar. And sana po, again, do your job nang walang hinihinging kapalit. Yun lang. And we know the people will vote or will also support you with what you do. So, ito, pakinggan natin ang detalye mula kay Excel Radyoman Chillemprido. DCXL Radyoman Report.
Mga Karian, Radyoman Ramsey, tiniyak nga ni Taguig City Mayor Lani Cayetano sa mga magulang at mag-aaral ng EMBO Barangays na gagawin nito ang kanyang makakaya upang maibigay ang mga pangangailangan ng mga mag-aaral sa kanilang lugar. Ayon kay Taguig City Mayor Lani Cayetano, sa pag-iikot sa ilang paaralan kabilang na ang Makati Science National High School na sa pag-uumpisa ng Brigada Eskwela, ang kanyang pangako na makikipag-ugnayan siya sa Department of Education para sa pangangailangan ng mga mag-aaral. Binigyang din rin ito na mahalaga ang pagkakaisa kasama ang mga magulang, guro at principal katuwang ang Department of Education dahil nga estudyante na umano ang pinag-uusapan dito at ang kanilang kinabukasan. Samantala, bukod sa mga school kits na ipapamahagi ng Taguig City ay kabilang din ang school uniforms na ibibigay ng Taguig City LGU, ngunit kailangan alamin pa ang bawat sukat ng mga uniforme ng mga mag-aaral para sa nalalapit pa rin na pasukan. Kasama mo sa lungsod ng Taguig, Radyoman Chilem Prido, Tatak RMN DZXL 558. Salamat, Radyoman Chilem Prido. Isa pa pong batch ng Pinoy repatriate sa Kuwait. Dumating na po sa harap ng deployment ban ng Pilipinas. Detalye po ng balitang yan mula kay XL Radyoman 2, Joyce Adra. DCXL Radyoman Report. Dalawang po pang Filipino repatriates ang dumating sa bansa sa harap ng deployment ban ng Pilipinas laban sa Kuwait. Ang naturang Pinoy repatriates ay inalalayan din ng mga tauhan ng OWA pauwi sa kanilang mga lalawigan. Tiniyak naman ng OWA na magpapatuloy ang kanilang repatriation sa mga Pinoy na nangangailangan ng tulong sa Kuwait. Una nang nagpatupad ang Pilipinas ng temporary deployment ban sa first-time household service workers sa Kuwait matapos ang pagpatay kay OFW Julie Biranara ng anak ng kanyang employer. Kasama mo sa OWA, Radyoman 2, Joyce Collantes Adra, Tatak RMN DZXL 558. Maraming salamat, Radyoman Joyce Adra. Matanong ko lang, partner, what's gonna be happening mamaya sa programa mo? Ay, okay. Pag-usapan namin all about sa business and negosyo with Sister Noemi. And of course, ating Doc on Air mamaya with Doc Jeff. Oh, yun. Anong pag-uusapan nyo sa doc natin? Dental, dentist siya. Dentista to. Okay, so abangan nyo po yan, ha? Mamaya 2:30 p.m. To 4 o'clock. Oo, to 4 o'clock dito lang po sa DZXL 558. So maraming salamat sa inyong pagtutok. So, Mami Jen, pag pagkakasal ka na. Nako, let's pray. Paano kalooban na mahirap magsalita? Andyan na si DL Weddings for Less. Oo nga. Oo, di ba? So, yun, maraming salamat sa inyong pagtutok. Susunod na po ang RMN News Nationwide. At ihatid po yan sa atin. Radyoman Elmar Acol. So, guys, don't forget 2:30 p.m. with my partner, syempre, Sentro Serbisyo. At marami pang ibang mga programang kaabang-abang dito lang po sa DZXL 558. Bukas po ulit, magsama-sama tayo. Stay safe. Stay dry. Maaraw na. Nako, yun lang. Nagpa-deliver pa ako ng damit ko ngayon dahil basang-basa ako kanina. Sa ulan. Oo. So ingat po, magdala lagi ho ng pananggalang sa ulang. It's better to be safe than sorry, mga kasama. Ha? So at palakasin yung resistensya nyo dahil mahirap na. Baka mamaya lalo kayo magkasakit. Okay? So sa inyo lahat, ingat-ingat po. God bless you all. Kami po ang inyong mga Radyoman Ramsey Tirona. At Radyoman Jenny Pahilanda. Susunod na po ang RMN News Nationwide, and God bless you all. Have a great day. At dito sa Radyo Trabaho Ba'y Trabaho lang. Walang personalan. At panatiling nakatutok sa DZXL 558 ang inyong gabay. Sa hanap buhay. Oras natin. 11:54. Basta tungkol sa trabaho, dito lang yan pag-uusapan sa Usapang Trabaho.